Tekstong pampahayagan o balita. Ito isang aralin sa Filipino 7 sa matatag curriculum, ika-6 na linggo. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignatura ng Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tekstong pampahayagan o balita. Malalaman din natin ang kahulugan ng tekstong pampahayagan, kahulugan ng balita, paraan ng pagsulat ng balita, mga katangian at elemento nito. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignatura ng Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At ngayon ay puntahan natin ang ating aralin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstong pampahayagan o balita? Ang balita bilang tekstong pampahayagan. Ang tekstong pampahayagan ay isang anyo ng pagsulat na karaniwang ginagamit sa mga pahayagan upang maghatid ng impormasyon sa mga mambabasa. Ito ay kadalasang may tiyak na istruktura at katangian na sinusunod upang makapaghatid ng impormasyong malinaw at epektibo. Ang balita naman ay tumutukoy sa napapanahon at makatotohanan ng ulat ng mga pangyayaring naganap na, kasalukuyang nagaganap at magaganap pa lamang. Ito ay maaaring maibahagi sa pamamaraang pasalita, pasulat at pampaningin. Mahalaga na may alam tayo sa mga balita dahil ito ay nagbibigay ng impormasyon, nagtuturo, lumilibang at nakapagpapabago. Ano nga ba ang katangian ng isang balita? Taglay ng balita ang sumusunod na katangian. Una, katotohanan. Ang mga impormasyon ay kailangang totoong nangyari at hindi gawa-gawa lamang. Pangalawa, kawastuhan. Ang datos ay nilahad ng walang labis at walang kulang. Pangatlo, katimbangan. Naglalahad na walang kinikilingan o pinapaboran sa alinmang panig o sangkot. Pang-apat, kaiklian. Di maligoy at diretsahan ang paglalahad ng impormasyon. Dagdag pa, hindi matatawag na balita ang isang balita kung hindi ito nakakapukaw ng interes ng iba. Ito ba ay tungkol sa kakaibang pangyayari, pagbabago at kaunlaran, romansa at pakikipagsapalaran, o matinding emosyon, tunggalian o kabantugan? Ngayon ay puntahan natin ang paraan sa pagsulat ng balita. Unang paraan, gumawa ng ulo ng balita o tinatawag na headline gamit ang format na paksa, kuwit, pandiwa, ng ano at sa ano. Halimbawa, PNU grad, nagtap sa LAPT 2023. Pangalawa, itala ang datos ayon sa kahalagaan nito. Unahing itampok ang pinakamahalagang datos bilang pamatnubay o tinatawag na lead paragraph. Gamitin ang pabaliktad na piramide kung saan binabanggit ang pinakamahalagang detalye muna bago ang pansuportang detalye. Sasagot ang pamatnubay sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano at bakit. Halimbawa, isang graduate ng Philippine Normal University, Mindanao ang nagtap sa idinaos na September 2023 Licensure Examination for Professional Teachers o LEPT. Si Ginoong DJ Moreno na nagtapos ng Bachelor ng Aghampang Edukasyon na may espesyalisasyon sa pisika. Siya ay tubong Bayugan City. Pangatlo, kapag nabanggit na ang kompletong pangalan sa pamatnubay ay huwag na itong ulitin pa. Gumamit ng sabi ni, wika ni, aniya, dagdag pa niya. Pang-apat, pagsalitain ang taong kasali sa balita, lagyan ng panipi ang dialogo at tandaan na nasa loob ng panipi ang kwet. Pang-lima, iwasang magbigay ng opinyon sa balita at huwag lagyan ng konklusyon ito. Pang-anim, gawing maikli ang talata at gumamit ng payak na mga salita. Pampito, hindi susobra sa 75 salita ang pagtatala ng balita. Pangwalo, gamitin ang pangungusap na tuluyan kaysa balintiyak. Pangsyam, isulat ang tuwiran at dituwirang sabi sa magkahiwalay na talata. At panghuli, ilahad ang 2 panig na sangkot sa balita.
Ngayon ay puntahan natin ang katangian ng isang balita. Una, napapanahon. Ang balita ay tungkol sa mga kasalukuyan o kamakailang pangyayari. Ang pagiging timely nito ay mahalaga upang manatiling makabuluhan sa mga mambabasa. Halimbawa, lindol na may malakas na magnitude 6.5 tumama sa Mindoro kaninang umaga. Pangalawa, mahalaga. Tumutok sa mga isyong may malaking epekto sa lipunan tulad ng politika, ekonomiya, edukasyon at kalikasan. Halimbawa, bagong batas sa edukasyon ipapatupad na sa taong 2025. Pangatlo, tumpak at totoo. Ang mga impormasyong inilalahad sa balita ay dapat beripikado, may kredibilidad at batay sa mga tunay na pangyayari o datos. Halimbawa, ayon sa ulat ng DOH, 90% ng populasyon ay fully vaccinated na laban sa COVID-19. Pang-apat, walang kinikilingan. Ang balita ay dapat na walang pinapanigan at hindi naglalaman ng personal na opinyon ng manunulat. Halimbawa, nagsimula na ang pangdinig sa kasong katiwalian ng ilang opisyal sa gobyerno. Panglima, malinaw at maikli. Ang balita ay sinulat sa paraang madaling maunawaan at direkta sa punto upang agad maintindihan ng mambabasa. Halimbawa, ibinaba na ng Meralco ang singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Ngayon naman ay puntahan natin ang layunin ng balita. Unang layunin, ito ay magbigay ng impormasyon. Ipabatid sa publiko ang mahalagang pangyayari at isyu. Pangalawa, magmulat ng kamalayan. Tumulong sa pagbukas ng isipan ng tao tungkol sa mga kaganapan sa kanilang paligid. Pangatlo, ito ay maging gabay sa pagdidesisyon. Magbigay ng tamang datos na makatutulong sa mga mambabasa sa paggawa ng desisyon. Pang-apat, pang-uugnay ng komunidad. Pagkonekta ng mga tao sa mga pangyayari sa lokal at pandaigdigang antas. Ngayon naman ay puntahan natin ang elemento ng balita. Ang pagsagot sa mga tanong na sino? Sino ang mga taong sangkot? Ano? Ano ang nangyari? Saan? Saan nangyari ang balita? Kailan? Kailan naganap ang pangyayari? Bakit? Bakit ito nangyari? Paano? Paano naganap ang pangyayari? Ang mga nabanggit ay mga elemento ng balita. Ngayon naman ay puntahan natin ang halimbawa ng isang balita. Ang pamagat, malakas na bagyong Igay nagdulot ng malawakang pagbaha sa Luzon. At narito ang teksto. Lumubog sa baha ang maraming bayan sa Luzon matapos ang pananalasa ng bagyong Igay noong nakaraang linggo. Ayon sa Pag-asa, umabot ng 300 mm ang ulan sa loob lamang ng 24 oras. Tinatayang 50,000 pamilya ang apektado at marami ang nawalan ng tirahan. Sa kabuuan, ang balita ay mahalagang kasangkapan upang mapanatili ang kamalayan ng publiko at maipakita ang katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa paligid. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa tekstong pampahayagan o balita. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.